Pero imbestigahan nyo rin si Bongbong Marcos saka si Romualdez. Hindi kayo dapat double standard. That picture was taken before during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. Tinukoy naman ni Remulla si dating Congressman Mike Defensor na nasa likod umano ng litrato at kwento. Pero may isa pa umanong mambabatas na sumususog nito. I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. Meron na lumapit kay Mike Defensor tungkol sa picture na yun. Matapos pumutok ang balitang nagmumukhang pinatotohanan di umano ni Boying Remulla ang mga naging claim ng 18 dating Marines patungkol sa pagdi-deliver di umano nito ng malimaletang pera sa mga nakaupong politiko ngayon sa gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Tila sadyang hindi na talaga mapipigilan pang lalantad ang buong katotohanan matapos ang tila pag-amin ni Lacson. Ay heto na, umami na rin sa wakas ang ombudsman at tila huling-huli mismo sa sariling bibig ni Boying Remulla ang tila pag-amin nito na di umano'y totoo ang mga male-maletang pera na tila baga tinuturo nito o sa madaling salita, lumalabas na inaamin nito na umano'y may nangyayaring deliveries kay Marcos Sandro at Trillanes at sa iba pang sangkot na pinangalanan mismo ng mga ex-marine sa kanilang mga sinumpang salaysay. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Hindi itinanggi ni Ombudsman Boying ang maleta skandal. Nagbigay ng reaksyon ang political commentator at international relations scholar na si Sas Ruganda Sasot kaugnay ng naging pahayag ni Ombudsman Sos Crispin Boying Remulla tungkol sa kontrobersyal na aligasyon ng maleta delivery na inilabas sa joint affidavit ng 18 nagpakilalang dating sundalo. Sa isang social media post, sinabi ni Sasot na hindi naman umano'y tinanggi ni Remulla ang mismong aligasyon tungkol sa umano'y paghahatid ng mga maletang may laban umanong pera. Ombudsman Remulla did not deny maleta scandal. He just said, there's also one incident happened during Duterte time, delivery to Speaker Velasco. Hindi itinanggi ni Ombudsman Remulla ang maleta skandal. Sinabi lamang niya na may isa ring insidente na nangyari noong panahon ni Duterte na may delivery kay Speaker Velasco. Ngunit ayon sa kanya, kung may lumabas na isang insidente noong panahon ng pamumuno ni dating House Speaker Lord Alan Velasco, nararapat din umano itong imbestigahan kasabay ng daan-daang bilyong delivery ng maleta kina BBM at iba pa. Okay, di-imbestigahan din si Velasco along with the hundreds of billions delivered to BBM et al. Ang reaksyon ay tugon sa sinabi ni Ombudsman Remulla sa isang press conference na ang isa sa mga larawang isinumiti ng 18 ex-marine bilang ebidensya ng umano'y cash delivery scheme ay kuha umano nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Remulla, Duterte time. Definitely yung isa roon, yung isa na point out sa akin na nag-inform sa akin. Ang mga aligasyong ito ay nakapaloob umano sa joint affidavit ng 18 nagpakilalang dating sundalo kung saan sinabi nilang sila umano ang nag-deliver ng mga maleta na may lamang pera sa ilang mambabatas at opisyal ng pamahalaan mula 2022 hanggang 2025. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang credibility ng affidavit, mga larawan at iba pang ebidensya upang matukoy ang katotohanan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po.
namin na totoo yung sinasabi netong 18 Brave Marines. O, tawagin na lang natin 18K para mabilis, ha? O, itong 18K, inamin ng Malacanang na totoo yung sinasabing na-deliver. May totoong maletang tinideliver. Pero ako po ay magre-request. Sige na po, ha? I-like nyo po itong video na ito. Malaki po ang maitutulong ng pagla-like nyo po sa vlog na ito, sa video na ito. Okay, like nyo po. Sa mga letratong sinumite sa joint affidavit ng 18 dating sundalo ng pagde-deliver umano ng mali-maletang pera sa ilang opisyal at personalidad, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may nakitang isa na hindi raw tumutugma sa timeline ng kanilang kwento. When we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Duterte time definitely yung isa ron, yung isang na-point out sa akin, na nag-inform sa akin. Hindi Yun. Nahalata nyo ba? It's coming. Kasi, eto yan. Alam natin, pagdating sa korupsyon, wala talagang bahid ang Duterte. Pwede na nilang ibintang yung EJK, kung ano man yan, kung ano binibintang nila, babaero si PRRD. Hindi ko sinasabing totoo, ha? Oo. Pero pagdating sa korupsyon, lalong-lalo na itong ghost projects, alam nila sablay. Hindi nila maididikit sa Duterte. Siyempre, si Saldico ang nagbibigay ng maleta, di ba? Oh, alam ka naman bigyan niya pa si BP Sara. Yung maleta na ngayon, iba mga pinagbibigyan noon, yung iba doon, para sirain din si BP Sara. Naiintindihan. So, mati sila talaga dito pagdating sa ghost projects, pagdating sa flood control scandal, pagdating sa mga maleta boys, negatibo talaga ang Duterte. Ngayon, ang ginawa nito si Boying, ipinagdikit niya. Oh, so, ibig sabihin, hindi naman daw ngayon lang merong maleta. Oh, yung mga maleta boys, hindi lang ngayon. Even nung dati pa. Even nung panahon pa ni PRRD. Di ba? So, sa madaling salita, hindi ko alam kung bobo to si Boying o sobrang bobo o tayo ang ginagawang bobo. Dahil dyan, napaamin siya. So, kailangan mong bigyan ng credit ngayon tong mga 18 Marines. Kasi ginigiba nila tong Marines eh. Diba? Ngayon, sinasabi nila dati pa, meron na. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi nitong mga Marines. Ngayon, kung totoo yung sinasabi ng mga Marines, ibig sabihin, nag-deliver talaga sila ng pera kay Bongbong Marcos. Tama o tamang-tama? Nag-deliver sila ng maleta na may lamang pera kay Tambaluslos, kay Romualdez. Tama o tamang-tama? Diba? Ngayon na sinasabi, nangyari din naman nung panahon ni PRRD. O di imbestigahan ninyo. Imbestigahan nyo kung sino yung involved nung panahon ni PRRD. Pero, imbestigahan nyo rin si Romualdez at saka si Bongbong. Kasi ngayon talamak eh. Kung totoo man dati, wala akong pakialam kung sinong tamaan dyan. Kung totoo yung sinasabi mo, imbestigahan nyo. Kung gusto nyo, electric chair nyo pa eh. Diba? Ako, positive ako dyan na negative ang Duterte dyan. Nagigets nyo? Baka yung tao sa ilalim, we don't know. Hindi ko sinasabing totoo. Diba? Pero mas lalo mong imbestigahan, Boying. Diba? Ikaw ang nakaupo ngayong ombudsman. Di lalo mong imbestigahan dahil alam mo pala malawakan dati pa eh. All the more na hindi mo dapat iwasan. Dapat mas pinapatawag mo yung mga Marines, pero hindi sila iimbestigahan mo. Iimbestigahan mo yung deliveries ng maleta. Dahil sinabi mo, totoo yung maleta. Sinabi mo, totoo yung deliveries ng maleta. Yun ang imbestigahan. Yari ka dyan, Boying. Nadali ka dyan sa mga yung kadaldalan mo. Tinukoy ni Remulla kung alin sa mga litrato ito. Pero ayon sa kanya, noon pa lang may indikasyon na may tila may pagmamanipula sa kwento. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually,
they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Naupong speaker si dating Congressman Lord Alan Velasco mula October 2020 hanggang sa matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It's a very reliable person telling me. Kaka na, dito muna tayo. Okay, so ang palusot niya, ito daw mga Marines, hindi reliable pagdating sa timeline. Ang lusot niya, dati. O di imbestigahan mo si Velasco kung gusto ninyo. Diba? Pero imbestigahan nyo rin si Bongbong Marcos saka si Romualdez. Hindi kayo dapat double standard. That picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. Tinukoy naman ni Remulla si dating Congressman Mike Defensor na nasa likod umano ng litrato at kwento. Pero may isa pa umanong mambabatas na sumususog nito. I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. Meron na lumapit kay Mike Defensor tungkol sa picture to yun. Sige, tanungin niyo siya kung sino yun. He might want to tell you. Member of Congress. Kinukuha pa So dito tayo, dito papasokin muna natin dito. Yung intel daw niya, sinasabi na nung panahon pa ni Velasco 'yon, no? Hindi kaya yung intel nito si Boying intelligence kaya talaga o stupidity? Hindi ko alam, parang kung saan-saan nila pinupulot yung mga intel nila, di ba? Parang sayang ang bayad ng taong bayan. Pero etong sinasabi niya na patungkol dito kay Defensor na nilapitan na daw siya ng congressman. Tapos ipinapasa niya pa. Ang tawag ko dito sa ganitong style, lagi niyong tatandaan, paduda style. Hindi niya dediretsuhin, pero pipitikin niya sa media. Mahilig si Boying sa ganyan, yung mga paduda style. Pipitikin niya sa media para yung tao mag-iisip, ay oo, kinausap nga ng congressman si Defensor. Gusto niyo tanungin niyo sa kanya. Ang daming kumakausap. Dating congressman yan. Hindi natural, maraming kumakausap sa kanya. Diba? Ngayon, kung ang usapin dito, si Defensor daw ang parang naging instrumento nito. Alam mo, hindi na issue kung sino instrumento niyan. Malay mo, ako instrumento niyan. Di ba? Malay mo. Ako nagdikit-dikit dito sa mga Marines. And so what? Kung ang instrumento niyan, si Defensor. Kung ang instrumento niyan, si Baligod. Kung ang instrumento niyan, si Topacio. Kung ang instrumento niyan, si Lapu-Lapu. Wala na tayong pakialam doon. Ang imbestigahan mo, hindi yung instrumento. Ang imbestigahan mo, yung maletang nawawala. Yung laman ng maleta. Meron pa akong narinig. Hindi ko na sasabihin kung sino nagsabi sa akin. Basta read between the lines na lang. Yung maletang binibigay na Rimowa daw. Peke. 999. Medium size, 999. Baka mamaya buy one, take one pa yung animal na yun. Kasi may Pero grabe laman ng pera, ha? Hindi ko na maalala kung nasa 40, 50, 60 o 80 million. Bawat maleta. Malupit. Huwag nga tayo magkaano-ano dyan, Boying. Ha? Meron din ako nadinig kay Boying. Mamaya sasabihin natin. Kinukuha pa namin ang panig ni Defensor at ni Attorney Levy Baligod ukol sa mga sinabi ni Remulla. Pero dati nang sinabi ni Defensor na wala siyang kinalaman sa affidavit, bagamat inaming tumutulong siya sa 18 dating sundalo. Maglalabas na raw ng sabina ang ombudsman laban sa 18 dating sundalo, oras na makapagsumite ang mga ito ng individual nila mga affidavit. Dito, mas matatanong raw isa-isa ang mga nagpakilalang security aid tungkol sa mga detalye ng kanilang deliveries. Lilinawin lang natin kasi ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we are after. Bakit galit ka? Ba't galit ka? Hindi, bakit gusto mong patawag? Ha?
Bakit gusto mong patawag tapos isa-isa? Ano ba yan? I-date mo ba sila? Bakit hindi kailangan? Ito nga na, itanong ko sa isang abogado ha. Magaling tong abogado. Kailangan ba ang affidavit? Pag may sinabmit na reklamo o na notaryo, kailangan hiwa-hiwalay? First time ba mangyayari ito? Hindi naman tao. Madalas naman daw mangyari. Oo, tinanong ko, bakit hingi ng hingi ito si Boying? Di ba? Kasi, ang gusto mangyari nito si Boying, sabi sa akin, gusto niya na merong magkamali. Magkamaling sumagot, na iba dun sa affidavit, di ba? Yung chances ng error. Pero alam mo, kahit bali-baligtarin mo yan, totoo ang sasabihin yan. Gustong gisahin isa-isa. Sa madaling salita, ang talagang gigisahin, yung nagrereklamo. Hindi yung maleta. Yan ang motibo nito. Alam mo, may napagtanungan ako ha. Ito naman reliable person. Okay? Hindi ko nababanggitin kung sino siya. Napagtanungan ko, si Boying ba nabigyan ng maleta? Sige, sagot nyo kung ano. Sige, sa tingin nyo, nabigyan ba to ng maleta? Alam nyo ang sagot sa akin? Eto. Hindi niya na kailangan mabigyan ng maleta. Bakit naman? Sobrang yaman ba yan? Nako! Alam mo doon? Doon sa ganon? Nako, binenta yung ganon? Ganon-ganon? Nagkagaanunan? Ganon. Dapat nga siya pa magbigay ng maleta. Oy, katapang style. Sabi ko, totoo ba yan? Hindi ako naniniwala. Hindi magagawa ng isang rimulya yan, sabi ko. Malinis ang budhi ng mga rimulya. May sagot sa akin. Bahala ka, tatanong-tanong ka, hindi ka maniniwala. O, hindi, nadali na. O ano, ba't ba ako nagtanong? Kasi sabi ko, malinis yung rimulya. Oo. Wala yan tungkol doon sa yung malaking Wala. Malabo. So, ewan ko kayo, naniniwala kayo doon sa pinagtanungan ko. Hindi ako naniniwala. Kaya yung reliable person na yun, hindi na reliable. Ayos na. Siyempre, gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Naks. Not to find fault on anybody, but to know if somebody can vouch for every action. Kung sino talaga ang pwedeng managot. Samantala, opisyal ng tinurn over ng ICI o Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman ang mahigit 200 kahon na naglalaman ng findings sa mga investigasyon at nakalap na ebidensya. Bugok din. Bugok din kayo ICI. Ha? Wala kayong tindig. Wala kayong stand. Wala kayong backbone. Biglang sinara yung ICI. No? Oo. So, alam nyo kung anong play niyan. Anong naratibong gagawin yan? So, sinarado na yung ICI. So, ibig sabihin, mayroon na silang conclusion. So, inimbestigahan nila si Tambaluslos, inimbestigahan nila si Sandro Marcos, tapos, sasabihin, negative. Wala silang kinalaman dyan sa ghost projects. Kaya sinara. Para kontrahin yung sinasabi ng Marines. Di ba? Ang galing ng timing ng animal, no? Yung investigasyon naman nila, closed door. Ito nga inimbestigahan yung NBI, ang daming sinabi ni Boying. Na inimbestigahan yung 18 Marines, ang daming sinasabi. Nung inimbestigahan yung magtsohin, wala man lang imik tong ICI. Executive session, animal kayo dyan. Ha? Animal. Pambihira talaga. Matindi talaga tong galawan nyo dyan, no? Opisyal na tinurn over ang hard drive niyan ni ICI Chairman at retired Justice Andres Reyes Jr. kay Ombudsman Remulla. Sa isang pahayag, sinabi ni Reyes na nakamit na ng ICI ang kanilang mandato at hanggang March 31 na lang ang kanilang operasyon. Ayun, tapos. So, saan? Binigay na nila kay Boying. Di dapat, binigyan mo rin ng kopya si BP Sara. Eto, kopya mo, ha? Boying, ito rin ang kopya ni BP Sara. Para pagka iniba ang kwento,
may check and balance. Sa bagay, maka doktor naman yung ginawa niyan si ano na yan eh. Para Ito. Isa pa ha, ito po. Meron pang umamin na totoo yung maleta. Pakinggan ninyo. Hindi naman natin sabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. Yo, teka na. Antindi, no? So, totoong meron deliveries. Inamin niya, totoong meron deliveries. Pero, wag nilang i-exaggerate. Diba? Kasi lalong gugulo ang investigasyon. Eh, ikaw ang magulo eh. Animal ka, ayaw mong imbestigahan. Diba? Ngayon, sinabi, diba? Ito eh. Inamin mo na totoong may deliveries. Wag lang i-exaggerate. Ako, magtatanong ulit ako. AI ba to, Lacson? Di ba? Kung AI to, eh, wala tayong pag-uusapan. Anyway, si Boying inamin na totoo yung maleta. Pero, lumalabas dito, inaamin mo na may deliveries ng maleta. So, in short, inamin mo, totoo yung deliveries kay Bongbong Marcos at kay Sandro Marcos. Kaya sasabihin na naman ni Auntie Claire dyan, nakakalungkot po, nakakalungkot. Laging ganun yung si Auntie Claire, di ba? Nakakalungkot po. Buti pa ang presidente nagtatrabaho, samantalang ang BP Sara hindi nagtatrabaho, nalulungkot. Nakakalungkot po. Ay malulungkot talaga sa sinasabi mo yung Lacson. Bakit inamin mo may deliveries? Huwag lang ni-exaggerate. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain, hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.